Balikan natin ang mga araw ninyo sa eskuwela. Naaalala nyo ba noong buong tapang na idinrowing ng guro ninyo sa pisara ang mapa ng dila? Yung may eksaktong lugar daw para sa matatamis at maaalat. Sinasabi rin niya na ang diamante ay uling lang na sobrang siksik at ang kidlat ay hindi kailanman tatama sa iisang lugar ng dalawang beses. Pamilyar ba iyan? Sinisip-sip natin ang mga kaalamang iyan at itinuring nating hindi na mababago. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na halos lahat ng iyan ay hindi totoo? Ngayon, hahawakan natin ang inyong mga aklat-aralin at parang walang awa nating bubunutin ang ilang pahina. Maghanda kayo dahil bibiyahe tayo sa mga pinakatanyag na siyentipikong alamat na ipinakain sa inyo bilang purong katotohanan. At ipinapangako ko, pagkatapos ng videong ito, magsisimula na kayong magduda sa lahat ng akala ninyo ay alam ninyo. Ngunit bago natin simulan ang pagbubunyag na ito, alamin muna natin kung bakit nangyayari ito. Nagsabuatan ba ang lahat ng guro sa mundo para linlangin tayo? Siyempre hindi. Ang totoo, ang agham ay hindi isang nakapirming hanay ng mga patakaran. Ito ay isang buhay at patuloy na nagbabagong proseso. Ang itinuturing na katotohanan 50 o 100 taon na ang nakalipas ay maaaring mapabulaanan ngayon ng bago at mas tumpak na pananaliksik. Ang masama, ang mga programa sa paaralan ay madalas na hindi nakakasabay sa bilis ng mga bagong tuklas sa agham. Kumakapit sila sa luma, pinasimple, at kung minsan ay maling konsepto at na dahil madali itong ipaliwanag. Kaya naman, ipinapasa ang mga alamat na ito mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Pero ang trabaho natin ngayon ay ihiwalay ang tama sa mali. Kaya simulan na natin ang unang mito na babasagin natin na mayroon lang tayong 5 senses. Paningin, pandinig, pangamoy, pandama, at panlasa. Itong klasifikasyon na ito ay regalo pa sa atin ni Aristotle. At bagamat napakalaking breakthrough nito noong panahon niya, mas malawak na ang pananaw ng modernong agham ngayon. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ng mga neurobiologist kung ilan ba talaga ang eksaktong bilang. Pero marami ang nagsasabing siyam, 9 ang minimum at ang ilan pa nga ay umaabot sa higit 20, 20. Pag-isipan mo, ang pakiramdam ng balanse o ang vestibular apparatus, ang sense ng temperatura o thermoception, ang pakiramdam ng sakit o nociception, at paano naman ang proprioception, iyong panloob na pakiramdam natin kung nasaan ang iba't ibang parte ng ating katawan sa espasyo. Dahil dito, kaya mong hawakan ang dulo ng ilong mo kahit nakapikit ka. Kaya sa susunod na may magsabi tungkol sa fifth or sixth sense, maaari mong ipagmalaki na mayroon kang at least 20. At magiging tama ka doon. Heto na naman ang isang talamak na mito patungkol sa pagkain. Ang ideya na ang iba't ibang bahagi ng ating dila ay may kanya-kanyang lasa na dapat i-detect. Naaalala mo ba yung diagram? Yung dulo para sa matamis, yung gilid para sa maalat at maasim, at yung ugat ng dila para sa mapait. Aba, pues, kalimutan mo na yan. Ang tinatawag na mapa ng dila or tongue map ay nagmula lang sa maling interpretasyon ng pag-aaral ng German scientist na si David Hannig na isinagawa pa noong taong 1901. Oo, nakita niya talaga na may ilang bahagi ng dila na bahagyang mas sensitibo sa ilang lasa. Ngunit napakaliit ng diferensya, kaya pwede na itong ibaliwala. Ang katotohanan, ang taste receptors o mga panlasa na kayang kumilala ng lahat ng pangunahing lasa, matamis, maalat, maasim, mapait, at maging ang umami, ay pantay na nakakalat sa buong ibabaw ng dila. Kaya itong napakagandang scheme na napakasimple, na hanggang ngayon ay nakikita pa rin sa ilang aklat,
ay wala talagang koneksyon sa realidad. Talakayin naman natin ang pisika. Napaka-poetikong pakinggan ang ideya na ang salamin, glass, ay isa palang napakabagal na likido na dumadaloy. Kadalasan, ang ginagamit na ebidensya dito ay ang mga lumang stained glass sa mga katedral. Sinasabi nilang mas makapal ito sa bandang baba dahil daw sa loob ng ilang siglo, unti-unting dumaloy pababa ang salamin. Maganda sanang kwento, pero sa kasamaang palad, isa itong alamat or mito. Sa istruktura nito, ang salamin ay isang amorphous solid o solidong walang formal na forma. Ang mga molekula nito ay nakaayos ng paiba-iba tulad ng sa likido. Pero matibay ang pagkakapirmi nila sa kani-kanilang pwesto. Ang pagkakaiba naman sa kapal ng mga lumang salamin ay ipinapaliwanag lang ng hindi pa perpektong teknolohiya ng paggawa noong unang panahon. Hindi pa kasi kayang gumawa ng glass workers ng perpektong patag na mga sheet ng salamin. Kaya kapag ikinakabit, mas pinipili nilang ilagay ang mas makapal na bahagi sa ibaba para mas maging matibay at matatag ito. Kaya huwag kang mag-alala, ang salamin ng bintana mo ay hindi aagos kahit lumipas pa ang 1,000 taon. Ang kidlat ay hindi tumatama sa iisang lugar ng 2 beses. Ginagamit natin ang kasabihang ito para pakalmahin ang sarili natin na parang hindi na uulit ang kamalasan. Pero sa pananaw ng agham or pisika, isa itong malaking kalokohan. Sa totoo lang, paulit-ulit na tumatama ang kidlat sa iisang lugar. Sa katunayan, mas gusto pa nga nitong gawin yon. Ang kuryenteng kidlat ay palaging naghahanap ng pinakamaikling daan papunta sa lupa at karaniwan, ito ang pinakamatataas na bagay sa paligid. Mga skyscraper, puno o mga radio tower. Halimbawa, ang tanyag na Empire State Building sa New York ay tinatamaan ng kidlat ng average na 23 hanggang 100 beses kada taon. Kaya naman, ang kasabihang ito ay isang mapanganib na maling paniniwala. Kapag nakita mo kung saan tumama ang kidlat, ang lugar na iyon ay mas nagiging posibleng puntirya para sa susunod na pagtama at hindi ito isang ligtas na lugar. Dumako naman tayo sa zoology. Kawawa naman ang mga goldfish dahil sinasabing 3 segundo lang ang tagal ng kanilang memorya. Sobrang sikat ng alamat na ito kaya naging isa na itong mami. Pero hindi ito makatarungan at labis itong nakakainsulto sa mga nilalang na ito. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang mga goldfish ay may maganda at disenteng memorya na kayang magtago ng impormasyon hanggang 5 buwan. Kaya nilang kilalanin ang kanilang may-ari. Matukoy ang mga tunog na may kaugnayan sa pagpapakain at magawa pa nilang makalabas sa simpleng labirint. Sa isang eksperimento, may isang mag-aaral na Australyano ang nagturo sa isang goldfish na iugnay ang isang tiyak na tunog sa pagkain. Pagkatapos, pinakawalan niya ito sa ilog. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik siya sa lugar na iyon, pinatugtog ang parehong tunog at lumapit ang isda. Kaya naman, mas marami pang naaalala ang alaga mong isda sa aquarium kaysa sa inaakala mo. Magpatuloy tayo sa usapin ng mga hayop. Ang mga lemming na nagpapakamatay raw ng maramihan sa pamamagitan ng pagtalon mula sa matataas na bangin. Ang dramatikong imaheng ito ay matindi ng nakatanim sa popular na kultura at salamat iyan sa Disney Studio. Noong 1958 sa dokumentaryo nilang White Wilderness, ipinakita mismo ang ganoong klaseng eksena. Ang totoo, peke lang or staged ang eksenang iyon. Ang mga taong gumawa ng pelikula ay basta na lamang hinahabol ang mga kawawang rodent patungo sa bangin at hinuhulog sa tubig. Sa katotohanan, ang mga lemming ay hindi mahilig mag-suicide. Minsan sa bawat ilang taon, biglang dumarami ang populasyon nila. Kaya, sa
Sa paghahanap ng pagkain at bagong tirahan, nagsasagawa sila ng malawakang migrasyon. Sa gitna ng magulong paggalaw na ito, ang ilan sa kanila ay aksidenteng nahuhulog sa bangin o nalulunod habang tumatawid sa ilog. Ngunit ito ay isang trahedyang aksidente at hindi sinadya o piniling pagpapakamatay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa atin. Ang tao ay nagmula sa unggoy. Ito ang laging nating naririnig. Pero sa totoo lang, mali ito at lubusang nagpapalabo sa tunay na punto ng teorya ng ebolusyon. Hindi tayo nagmula sa mga chimpanzee or gorilla ngayon. Parang ikaw, hindi ka naman nagmula sa iyong pinsan. Mas tama kung sasabihin nating ang mga tao at ang mga makabagong unggoy ay mayroong karaniwang ninuno, isang uri ng primata na matagal nang nawala, extinct, at nabuhay milyon-milyong taon na ang nakalipas. Sa isang punto, naghiwalay ang evolutionary tree sa dalawang sangay. Ang isang sangay ay humantong sa pag-usbong ng genus o lahi ng Homo kung saan tayo nabibilang at ang isa naman ay sa mga modernong unggoy. Kaya ang mga chimpanzee ay maituturing na ating mga evolutionary cousin, mga pinsan sa ebolusyon, at hindi natin mga lolo o ninuno. Ito ay isang napakahalagang pagkakaiba na madalas nakakaligtaan. Balikan natin ang physics at ang isa sa pinakamatitibay na alamat, ang mito na ang pag-ikot ng tubig sa lababo ay nagbabago ng direksyon sa northern at southern hemispheres dahil daw sa Coriolis effect. Pakinggan mo, parang napaka-scientific at seryosong katotohanan. Totoo namang may Coriolis effect. Ito ay puwersa ng inersya na nakakaapekto sa malalaking weather phenomena gaya ng mga bagyo at agos ng karagatan. Pero ang epekto nito sa napakaliit na bagay tulad ng lababo o paliguan ay napakaliit lang. Ang direksyon ng pag-ikot ng tubig sa inyong paliguan ay 99.9% nakasalalay sa hugis ng inyong lababo, sa direksyon ng tilamsik ng tubig mula sa gripo, at sa maliliit na gaspang o detalye ng mismong butas ng alisan. Para lang maging kapansin-pansin ang Coriolis effect, kailangan mo ng isang perpektong bilog na pool na may ilang kilometro ang lapad, perpektong patag ang ilalim, at hindi gagalaw sa loob ng ilang linggo. Kaya ito ay isa lang talagang magandang mito. Talaga namang paborito ng mga scriptwriter ng Hollywood ang mitong ito. 10% ng ating utak ang nagagamit natin. Nakakakiliti sa ating ego ang ideyang ito. Isipin nyo na lang kung gaano tayong kasuper kung magagamit natin ang natitirang 70%. Pero, nakakalungkot mang sabihin, kailangan ko kayong biguin. Isa itong ganap na katang-isip. Ang mga makabagong scanning methods tulad ng MRI at PET scans ay nagpapakita na kahit ang pinakasimpleng gawain tulad ng pagsasalita o pagpisil ng kamao ay gumagamit ng mas malaking bahagi ng utak kaysa sa 10%. Ang totoo, halos 100% ng ating gray matter ang nagagamit natin sa loob ng isang araw. Iba't ibang bahagi lang nito ang umaandar o nagiging aktibo sa iba't ibang pagkakataon. Ang utak ay isang napakamahal at energy-hungry na organ. Kumukonsumo ito ng halos 20% ng kabuuang enerhiya ng ating katawan. Kaya naman, hindi hahayaan ng ebolusyon na mayroon tayong bit-bit na ganoon ka-enerhiya at sa karamihan walang silbing pasanin sa ating balikat. Bulag na parang paniki. Isa na namang kasabihan na nakabatay sa maling paniniwala. Ang totoo, hindi naman talaga bulag ang mga paniki. Mayroon silang mata at kaya nilang makakita. Oo, hindi man kasintalas ng mata ng agila ang kanilang paningin at hindi rin ito angkop sa matinding sikat ng araw. Ngunit, pag sumasapit ang takip silim,
mas nakakakita pa sila kaysa sa tao o di kaya'y parehas lang. Kumbaga, para manghuli ng maliliit at mabilis na insekto sa gitna ng ganap na kadiliman, hindi na sapat ang paningin lamang. Kaya naman, sa proseso ng ebolusyon, nagkaroon sila ng isang pambihirang mekanismo, ang echolocation. Naglalabas sila ng high frequency na tunog at sinusuri ang alingawngaw nito. Sa ganitong paraan, nakakagawa sila ng isang detalyadong sound map or mapa ng tunog sa kanilang utak para sa buong paligid nila. Kung gayon, ang echolocation ay hindi kapalit ng paningin. Sa halip, ito ay isang napakalakas na dagdag dito na nagsisilbing isang natural na super sonar ng kalikasan. Ang isa sa mga alamat na hindi mawawala pagdating sa kalawakan ay ito, na ang Great Wall of China raw ang tanging bagay na gawa ng tao na kitang-kita mula sa kalawakan. Ang katotohanan ito ay kumalat na sa iba't ibang travel guide at nakapasok pa nga sa ilang aklat aralin. Pero wala ni isa mang astronaut ang nakumpirma nito. Mula sa mababang orbit ng mundo, kung saan matatagpuan ang International Space Station, halos imposible talagang makita ang Great Wall kung walang malakas na teleskopyo. Bagamat napakahaba nito, napakakitid naman ito, at ang kulay niya ay naghahalo sa nakapalibot na lupain. Gayunpaman, sa parehong orbit, kitang-kita naman ang iba pang kahangahangang gawa ng tao. Ang malalaking lungsod, lalo na kung gabi, pati na ang mga Egyptian pyramid, sa tamang liwanag, malalaking paliparan, at maging ang malalawak na highway. Pero kung titignan naman ito mula sa buwan, na taliwas sa isa pang bersyon ng alamat, wala talagang kahit anong istruktura ng tao ang makikita. Ang planeta natin mula doon ay para lamang isang asul at puting bola. May isang urban legend na, alam mo ba, sinubukan pang i-debunk ng sikat na Mythbusters? Sabi nila, kapag naghulog ka ng barya mula sa tuktok ng isang skyscraper, aabot daw ito sa bilis ng bala at kayang pumatay ng tao sa ibaba. Nakakatakot pakinggan, pero pabor sa atin ang batas ng pisika. Ang bawat bagay na nahuhulog ay may tinatawag na terminal velocity or pinakamataas na bilis. Naaabot ito kapag ang puwersa ng air resistance o paglaban ng hangin ay naging balanse sa puwersa ng grabidad. Ang barya ay napakagaan at hindi maganda ang hugis nito para sa mabilis na pagbagsak. Dahil sa air resistance, ang pinakamabilis na aabutin nito ay nasa pagitan lang ng 60 hanggang 80 kilometro bawat oras. 60-80 kilometro mercury. O, syempre, masakit kapag tinamaan ka sa ulo ng baryang may ganoong bilis. Siguro masakit, parang kagat ng insekto, pero tiyak na hindi ito nakamamatay. Mas matindi at mas mapanganib pa ang mga nahuhulog na kasangkapan o kahit pa ang mga upos ng sigarilyo mula sa matataas na lugar. Ang maling akala sa kasaysayan, si Thomas Edison ang nag-imbento ng bumbilya. Hindi maikakaila na tanging kay Edison nga halos nakakabit ang imbensyong ito, pero hindi ito ganap na makatarungan sa mga naunang siyentista. Bagamat isa siyang henyong inhinyero at negosyante, hindi si Edison ang kauna-unahang nakaisip ng electric incandescent lamp. Bago pa man siya, marami ng inventor sa buong mundo ang nagtrabaho sa ideyang ito, kabilang na ang Ingles na si Joseph Swan at ang siyentistang Ruso na si Alexander Lodygin. Nakagawa na sila ng mga gumaganang prototype. Pero ang pinakatunay na ambag ni Edison ay iba. Hindi lang niya basta inimbento ang bumbilya. Siya ang naglikha at nagpapatent ng isang matagumpay, maaasahan at pangmatagalang modelo gamit ang carbon filament at vacuum bulb. Higit sa lahat, siya ang bumuo ng buong kaugnay na infrastruktura mula sa mga socket at switch hanggang sa mga generator, planta ng kuryente at ang sistema ng distribusyon.
Siya ang gumawa upang maging abot kamay ang liwanag ng kuryente para sa lahat. Mito sa mundo ng mga hayop na reptilya. Nagbabago raw ng kulay ang mga chameleon para mag-camouflage o magtago. Nakasanayan na nating isipin na kapag ang chameleon ay nasa berdeng dahon, magiging berde siya, at kung nasa kayumangging sanga naman, magiging kayumanggi rin. May katotohanan ito, ngunit bahagi lang. Oo, may papel ang pagtatago, subalit malayo ito sa pagiging pangunahing dahilan ng pagpapalit ng kanilang kulay. Para sa mga kameleon, ang kulay ay, una sa lahat, isang wika ng komunikasyon at isang paraan para kontrolin ang temperatura ng kanilang katawan. Sa tulong ng kulay, ipinapahayag nila ang kanilang nararamdaman, ang kanilang kahandaan sa pagpaparami, at ginagamit din nila ito para takutin ang mga kalaban o maninila. Halimbawa, ang maiitim na kulay ay nakakatulong para mas mabilis silang uminit sa araw, samantalang ang matingkad na kulay ay nakakaiwas sa sobrang init o overheating. Kaya naman, ang pagbabago ng kulay ng chameleon ay mas maituturing na isang komplikadong senyales panlipunan kaysa sa simpleng pagtatangkang makihalo sa kapaligiran. Ang mga Viking na nakasuot ng helmet na may sungay. Sobrang nakatanim na sa ating kultura ang imahe ng mandirigmang mandaragat na ito, kaya't itinuturing na itong katotohanang pangkasaysayan. Pero sasabihin sa inyo ng mga arkeologo, wala kahit isang ebidensya na nagpapatunay na ganyan nga ang isinusuot na helmet ng mga Viking. Lahat ng mga natagpuang helmet noong panahon ng Viking ay simpleng gawa sa metal o katad lamang, na minsan ay may pananggalang sa ilong at mata. Ang totoo, hindi praktikal ang may sungay na helmet sa labanan. Madali itong masabitan ng sandata at tiyak na magiging sagabal din sa pagpila o pagbuo ng hanay ng mga sundalo. Kaya, saan ba talaga nagmula ang alamat na ito? Ang nagpasikat dito ay ang mga pintor noong ikalabinsyam na siglo. Pero, lalo itong nagpatibay at naging permanenteng imahe dahil sa opera ni Richard Wagner, ang Ring of the Nibelung. Dito, ang costume designer na si Carl Doppler ang gumawa ng mga tanyag na helmet na may sungay. Napakatingkad ng pagkagawa sa imahe na ito, kaya hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin tayong burahin ito sa ating isip. May isang maling paniniwala na talamak sa mundo ng edukasyon at sikolohiya, na ang mga tao ay may kanya-kanyang estilo ng pagkatuto o learning styles. Malamang, narinig mo na ang teoryang ito. Sinasabing ang iba raw ay visuals, mas madaling matuto sa pamamagitan ng pagtingin sa mga larawan o diagram. Ang iba naman ay auditory learners, na kailangan talagang makinig sa paliwanag, at mayroon ding kinesthetics, na kailangan pang hawakan at gawin mismo ang isang bagay. Napakapopular ng ideyang ito, at dito ibinatay ang libu-libong training at pamamaraan ng pagtuturo. Pero ito ang problema. Walang matibay na ebidensya mula sa agham na nagpapatunay sa bisa nito. Ipinakita ng maraming pag-aaral na ang pag-aaral batay sa iyong paboritong estilo ay hindi naman nagbibigay ng anumang kalamangan. Tayong lahat ay gumagamit ng iba't ibang paraan ng pagtanggap ng impormasyon, at ang pinaka-epektibong paraan ng pagkatuto ay ang pagsasama-sama ng mga ito, tulad ng pagtingin sa diagram, pakikinig sa paliwanag, at pagsusubok na gawin ito ng personal. Kaya ang paghihiwalay sa mga tao bilang visuals or auditory ay isa lamang maganda, ngunit walang silbing label. Ang parenting myth. Nagiging hyperactive daw ang mga bata dahil sa matatamis. Ilang beses mo nang narinig sa mga birthday party o selebrasyon. Huwag mo na siyang bigyan ng matamis. Punong-puno na siya ng energy at sobrang likot na. Mukhang kitang-kita raw ang koneksyon ng pagkain ng asukal
at ng pagiging malikot o buway na bata. Pero sa totoo lang, isa itong klasikong halimbawa ng false correlation o maling pag-uugnay. Sa katunayan, mahigit 20 kontroladong siyentipikong pag-aaral ang nagpapakita na walang anumang direktang ugnayan ang pagkain ng asukal at ang pagkakaroon ng hyperactivity or attention deficit sa mga bata. Kaya, bakit napakatagal nang nabubuhay ang mitong ito? Simple lang ang sagot. Karaniwan, kumakain ng maraming matatamis ang mga bata sa mga okasyon na talagang nakaka-excite, tulad ng birthday party, piyesta, or kapag nasa bahay ng kaibigan. Ang mismong kapaligiran ng kasiyahan, ang ingay, at ang pagiging permissive ng mga magulang, hindi ang slice ng cake, ang tunay na nagpapasigla sa kanila. Ipinag-uugnay lang kasi ng mga magulang ang dalawang bagay na sabay na nangyayari. Nagiging sobrang aktibo sila habang kumakain ng asukal, kaya akala natin iyon ang dahilan. May isa pang alamat na tiyak na bumagabag sa marami noong bata pa tayo. Kapag nag-crack ka raw ng mga daliri mo, magkaka-arthritis ka pagtanda mo. Ito ang panakot sa atin ng mga magulang at guro. Pero maaari na namin kayong pakalmahin. Ang katangian ng tunog na yon ay hindi dulot ng pagkiskis ng buto sa buto. Lumalabas ito dahil sa pagpuputok ng mga bula ng gas sa synovial fluid. Ang likidong siyang nagpapalubricate sa ating mga kasukasuan. Kapag iniunat mo ang kasukasuan, bumababa ang presyon dito. Kaya, ang mga natunaw na gas ay bumubuo ng bula na agad na pumuputok o sumasarado na may tipikal na tunog ng lagutok. Maraming pag-aaral, kasama na ang isang eksperimento kung saan may doktor na 60 taon nang nag-crack ng daliri sa isang kamay lang, ang hindi nagpakita ng anumang koneksyon sa pagitan ng ugaling ito at ng panganib na magkaroon ng arthritis. Kaya, ang paglagutok ay maaaring nakakainis sa mga nakapaligid sa iyo, pero para sa iyong mga kasukasuan, ito ay ganap na ligtas at walang pinsala. At heto na ang panghuling horror story natin. Ang mito na sa buong buhay ng tao, nakakalunok daw siya ng 8 gagamba habang tulog. Ang estatistikang ito ay matagal nang gumagala sa internet at marami ang dinadala nito sa matinding arachnophobia. Pero subukan nating maging lohikal. Para sa isang gagamba, ang taong natutulog ay hindi kaaya-ayang puntahan. Malakas ang ating hininga, humihilik tayo, nagpapalipat-lipat, at malakas ang tibok ng ating puso. Sa pananaw ng gagamba na gumagamit ng vibration para maramdaman ang paligid, ang kama ng taong tulog ay para ng epicenter ng lindol. Mas gugustuhin pa nitong tumakas at lumayo sa iyo hanggat kaya. Bukod pa rito, para malunok mo ang isang gagamba, kailangan muna itong pumasok sa nakabukas mong bibig. Hindi ito kikilos, hindi mo ito mararamdaman at bigla mo itong lulunukin nang hindi mo sinasadya. Ang daming kailangan mangyari para magkatotoo ito. Ang posibilidad na mangyari ang ganitong pagkakataon ay halos wala o zero kung tutuusin. Ang katotohanan na ito, sa totoo lang, ay imbento lamang ng isang mamamahayag noong dekada 90. Ginawa niya ito para lang patunayan kung gaano kabilis maniwala ang mga tao sa mga kalokohan na kumakalat sa internet. At base sa kasikatan nito, masasabi nating sobrang tagumpay ang ginawa niyang eksperimento. Sa huli, itong 20 haligi ng kaalaman sa paaralan na inakala nating matibay ay lumabas na mga simpleng mito, maling paniniwala o sadyang pinadaling impormasyon. Pero, ibig bang sabihin nito, masama ang inyong mga guro o walang silbi ang edukasyon? Hinding-hindi po. Ang nangyari ay nagpapakita lamang ng pangunahing ideya ng agham. Hindi ito tumitigil o nananatili sa isang lugar. Ang kaalaman ay hindi isang destinasyon.
kundi isang walang katapusang paglalakbay na puno ng mga pagwawasto, paglilinaw at bagong pagtuklas. Ang pinakamahalagang aral na makukuha natin dito ay ang kailangan nating mag-isip ng kritikal, laging magtanong at huwag agad maniwala sa lahat ng bagay, kahit pa nakasulat yan sa inyong aklat. Salamat sa inyong panunood hanggang sa dulo. Kung nagustuhan nyo ang pag-iimbestiga nating ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bago nating pagbubunyag. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong school fact mula sa ating listahan ang lubos na nakagulat sa inyo? O baka naman, may alam pa kayong ibang popular na mito na hindi namin nabanggit? I-comment nyo lang po sa ibaba. Sama-sama tayong bumuo ng kumpletong koleksyon ng mga maling paniniwala sa agham.